Handa na ba ang inyong mga puso para sa isang kwentong susubok sa inyong pananaw tungkol sa pag-ibig at pagtataksil? May mga sugat na hindi nakikita ng mata, mga luhang pumapatak sa loob ng puso, at mga lihimin na kayang magpabago ng lahat. Halina't samahan ninyo akong buksan ang isang aklat ng buhay na puno ng pighati, pagbangon, at katarungan. Sabi nila, ang kahinaan daw ng isang babae ay ang kanyang mapagmahal na puso. Pero paano kung ang kahinaan na nakikita nila sa iyo ang siya palang pinakamatibay mong baluti? Paano kung sa likod ng bawat pagtitiis ay may isang planong dahan-dahang nabubuo? Ito ang kwento ni Lihim. Basag. Ang matinis na tunog ng nabasag na florera ay tila isang kidlat na gumuhit sa maingay na sala ng Villa Escondida. Biglang natahimik ang lahat. Ang masaganang tawanan at kwentuhan ng mga bisitang sosyal ay napalitan ng isang nakabibininging katahimikan. Lahat ng mga mata ay napako sa isang babae na nakatayo sa gitna ng mga nagkalat na piraso ng porselana at mga basang bulaklak. Si Lihim. Walang hiya ka. Tanga-tanga. Ang boses ni Dayang Catarina Montesillo ay sintalas ng mga bubog na kumalat sa mamahaling Persian carpet. Tumayo ito mula sa kanyang upuan. Ang mukha ay napupuno ng galit at pandidiri. Itinuro niya si Lihim ang kanyang manugang. Tingnan mo ang ginawa mo. Alam mo ba kung gaano kamahal ang antigong florera na yan? It was a family heirloom. Pero syempre, ano nga bang aasahan ko sa isang probinsyanang tulad mo na walang alam kundi manira ng gamit? Yumuko si Lihim. Naramdaman niya ang mga tingin ng mga bisita na tila mga karayom na tumutusok sa kanyang likuran. Hindi siya umimik. Hindi siya umiyak. Ang mukha niya ay isang blangkong papel, walang emosyon, na lalong ikinainis ng kanyang biyenan. Sumagot ka. Huwag kang tumanga-tanga dyan na parang wala kang narinig. Sigaw ulit ni Catarina. Patawad po, Mama. Halos pabulong na sabi ni Lihim. Ang mga mata ay nakatutok pa rin sa sahig. Iyon lang. Iyon lang palagi ang kaya niyang isagot. Sa gilid ng kanyang paningin, nakita niya ang paglapit ng kanyang asawa, si Datu Alvaro Montesillo. Gwapo, matikas, at perpekto sa paningin ng lahat. Hinawakan nito ang braso ng kanyang ina. Ma'am, please, it was just an accident. Malumanay na sabi ni Alvaro. Sapat na para marinig ng mga bisita. Hayaan mo na si Lia. Nagkamali lang siya. Parang isang anghel na tagapagtanggol. Ganyan palagi ang imahe ni Alvaro sa harap ng ibang tao. Pero habang akay-akay siya palayo sa eksena, bumulong ito sa kanyang tenga. Ang boses na kanina'y malambing ay biglang naging malamig at puno ng pagbabanta. Huwag mo akong ipahiya, Lihim. Please lang, umayos ka. Tumango lang siya. Hindi na niya naramdaman ang sakit ng mga salita. Sanay na siya. Manhid na siya. O iyon ang gusto niyang isipin nila. Nang medyo humupa na ang tensyon at bumalik na sa pag-uusap ang mga bisita, kumuha si Lihim ng dustpan at walis. Dahan-dahan niyang pinulot ang bawat piraso ng nabasag na florera. Walang katulong na lumapit. Iyon ang utos ni Catarina, na si Lihim mismo ang maglinis ng sarili niyang kalat. Habang pinupulot ang isang matulis na piraso, nasugatan ng kanyang daliri, isang maliit na hiwa, ngunit sapat para dumugo. Tinitigan niya ang patak ng pulang dugo na pumatak sa puting porselana. Hindi kirot ang naramdaman niya, kundi isang pamilyar na paalala. Isang paalala sa lahat ng sakit na tiniis niya sa loob ng mansyon na yon. Nang walang nakatingin, pinunasan niya ang dugo at tahimik na nagpatuloy sa paglilinis. Pagkatapos ng party, umakyat siya sa kanilang silid. Ang malawak at marangyang kwarto ay tila isang gintong hawla para sa kanya. Nilock niya ang pinto, isang gawin na nagbibigay sa kanya ng kahit kaunting pakiramdam ng kapayapaan. Huminga siya ng malalim. Ang blangkong ekspresyon sa kanyang mukha ay dahan-dahang naglaho. Napalitan ito ng isang bagay na mas malalim, mas komplikado. Isang pinaghalong lungkot
at hindi matinag na determinasyon. Lumakad siya patungo sa isang lumang baul sa paanan ng kanilang kama. Binuksan niya ito. Sa ilalim ng mga damit na simple at luma, may isang nakatagong kompartimento. Mula roon, kinuha niya ang isang makapal at lumang libro. Hindi ito ordinaryong libro. Maingat niyang binuklat ang mga pahina nito. Sa gitna, may isang nakatagong butas at sa loob niyon ay ang mga bagay na sumasalamin sa kanyang tunay na pagkatao. Isang diploma. Hindi ito basta-bastang diploma. Nakasulat dito ang kanyang tunay na pangalan. Hindi ang Leah na tawag sa kanya ng lahat. At sa ilalim nito ay ang mga salitang Latin. Summa cum laude, Juris Doctor, Major in International Law. Sa tabi ng diploma ay isang kupas na litrato. Isang litrato niya kasama ang isang babaeng may matapang, ngunit mapagmahal na mga mata. Ang kanyang ina. Ang babaeng kilala ng buong bansa bilang ang kagalang-galang na si Judge Justicia Reyes. Hinaplos ni Lihim ang larawan. Sa loob ng 2 taon, tiniis niya ang lahat ng pang-aalipusta. Tiniis niya ang pagtrato sa kanya na parang isang basahan. Nagpanggap siyang isang babaeng walang pinag-aralan, isang anghel na manhid at walang pakiramdam, para lang mapanatili ang kapayapaan na hindi naman pala tunay. Pero lahat ng bagay ay may hangganan. Biglang umilaw ang kanyang telepono sa ibabaw ng kama. Isang mensahe. Mula sa numerong hindi nakasave sa kanyang contacts, pero kabisado niya kung kanino galing. Ready ka na ba, anak? Tinitigan ni Lihim ang kanyang refleksyon sa salamin. Ang mga matang kanina'y walang buhay ay ngayon ay nag-aalab. Isang malamig at mapanuring apoy ang makikita sa mga ito. Dahan-dahan niyang itinatype ang kanyang sagot. Ang daliring may maliit na sugat ay mariing dumidiin sa screen. Opo, Nay. Matagal na po. Kinabukasan, ang hangin sa Villa Escondida ay tila nagbago. Ang tensyon ng nakaraang gabi ay pinalitan ng isang hindi pangkaraniwang kabaitan mula kay Alvaro. Sinalubong niya si Lihim sa hapagkainan na may isang palumpon ng mga puting rosas, ang paborito niya o ang inakala ni Alvaro na paborito niya. Para sa pinakamagandang asawa sa buong mundo, sabi ni Alvaro. Ang ngiti ay abot tenga. I'm sorry for what happened last night. Mom was just stressed. Tinanggap ni Lihim ang mga bulaklak. Ang bango nito ay tila isang matamis na lason. Salamat. Mahinang tugon niya. Muling isinusuot ang maskara ng isang maamong asawa. Alam niya kung ano ang kasunod ng ganitong mga kilos. Ang bawat bulaklak, bawat matamis na salita ay may katumbas na halaga. Naging perpekto ang buong araw ni Alvaro. Dinala niya si Lihim sa paborito nilang restaurant, pinasyal sa parke, at binilhan ng mga mamahaling gamit na alam niyang hindi naman isusuot ni Lihim. Ginawa niya ang lahat ng bagay na ginagawa ng isang mapagmahal na asawa sa mga pelikula. Para kay Lihim, isa itong palabas. Isang napakahusay na pag-arte na kung hindi lang niya alam ang katotohanan, marahil ay maniniwala siya. Gabi na nang umuwi sila, ang buong bahay ay tahimik. Si Dayang Katarina ay umalis para sa isang linggong bakasyon na ayon kay Alvaro ay para makapag-isip-isip, isang perpektong pagkakataon. Sa kanilang silid, habang nagsusuklay si Lihim sa harap ng salamin, umupo si Alvaro sa gilid ng kama. Ang kanyang mukha ay seryoso na ngayon. Ang pag-arte ay tapos na. Ito na ang tunay na sadya ng araw na ito. Leah, mahal ko. Panimula niya. Ang boses ay malambing ngunit may bigat. May kailangan akong pag-usapan natin tungkol sa future natin. Humarap si Lihim. Ang kanyang ekspresyon ay puno ng pag-aalala na matagal na niyang pinraktis. Ano yon, Datu? Kinuha ni Alvaro ang isang mamahaling leather briefcase mula sa ilalim ng kama. Mula roon, inilabas niya ang isang makapal na folder na puno ng mga dokumento. Inilapag niya ito sa kama sa pagitan nilang dalawa. Ang mga papel ay tila isang pader
na humaharang sa kanila. Ito ang susi sa mga pangarap natin, mahal. Isang business opportunity, isang malaking investment na mag-aangat sa pamilya natin, paliwanag niya. Pero para magawa ko ito, kailangan ko ang tulong mo. Kailangan kong i-liquidate ang ilan sa mga assets na minana mo sa iyong ama. Tinitigan ni Lihim ang mga papel. Ang mga salitang special power of attorney, deed of absolute sale, at waiver of rights ay tila lumulundag mula sa pahina. Sumisigaw ng panloloko. Para saan ang mga ito? Tanong niya. Ang boses ay bahagyang nanginginig para ipakita ang pagkalito. Hindi ko maintindihan. Huwag mo nang alalahanin ang mga detalye, mahal, sabi ni Alvaro. Hinahaplos ang kanyang buhok. Trust me, pirmahan mo lang ito at ako na ang bahala sa lahat. Para ito sa atin, para sa magiging mga anak natin. Kinuha ni Lihim ang unang pahina. Dahan-dahan, tila hirap na hirap. Sinubukan niyang basahin ang mga nakasulat sa Ingles. Bakit? Bakit English? Pwede bang Tagalog na lang para maintindihan ko? Tanong niya. Ang kanyang mga mata ay nagpapakita ng kawalan ng kaalaman. Ito ang tanong na alam niyang magpapatunay sa kanilang paniniwala na wala siyang alam. Isang mabilis na inis ang gumuhit sa mukha ni Alvaro, ngunit agad din itong napalitan ng isang pilit na ngiti. Standard kasi yan sa business, mahal. Pero sige, ipapaliwanag ko sa'yo. Basically, binibigyan mo lang ako ng karapatan na asikasuhin ang mga ari-arian mo para mapalago natin. Ganoon lang kasimple. Tumango-tango si Lihim na parang bata. Ngunit hindi niya kinuha ang plumang iniaabot ni Alvaro. Pag-iisipan ko muna. Pwede bang iwan mo muna sa akin to ngayong gabi? Bumuntong hininga si Alvaro. Ang kanyang pasensya ay halatang nauubos na, ngunit wala siyang nagawa kundi ang sumang-ayon. Sige, mahal. Pero sana bukas, makapagdesisyon ka na. Oras ang kalaban natin dito. Hinalikan niya si Lihim sa noo bago humiga at nagtulog-tulugan. Naghintay si Lihim. Hinintay niyang marinig ang malalim at pantay na paghinga ni Alvaro. Nang sigurado na siyang tulog na ito, maingat siyang bumangon. Kinuha niya ang folder at dinala ito sa banyo. Nilock niya ang pinto. Inilabas niya ang kanyang telepono at binuksan ang isang espesyal na application. Isang high-resolution document scanner na may encrypted sharing feature. Isa-isa niyang kinuhanan ng litrato ang bawat pahina. Siguradong malinaw ang bawat salita, bawat numero, bawat espasyo kung saan dapat ilagay ang kanyang pirma. Matapos makuha ang lahat, pinindot niya ang send. Ang file ay agad na ipinadala sa isang email address na may kakaibang pangalan, Project Justicia. Ilang segundo lang, nakatanggap siya ng notification. File received. Bumalik siya sa silid at ibinalik ang folder sa dating pwesto nito. Humiga siya sa tabi ni Alvaro, maingat na hindi ito magising. Nakatitig siya sa kisame, pinakikinggan ang paghilik ng lalaking minsan niyang pinangarap na makasama habang buhay. Maya-maya, nag-vibrate ang kanyang telepono. Isang unregistered number ang tumatawag. Sa normal na pagkakataon, hindi niya ito sasagutin. Pero may kung anong nag-udyok sa kanya. Dahan-dahan siyang bumangon at lumabas sa balkonahe. Sinagot niya ang tawag. Hello? Sa kabilang linya, isang boses ng babae ang narinig niya, puno ng pighati at bahid ng alak. Isang boses na hindi niya kilala. Ngunit ang pangalang binanggit nito ay tila isang punyal na sumaksak sa natitira pa niyang puso. Datu, Datu, bakit hindi mo sinasagot ang mga tawag ko? Nasaan ka? Humihikbing sabi ng babae. Hindi kumibo si Lihim. Hinigpitan niya ang hawak sa telepono. Ang mga buko ng kanyang daliri ay namumuti. Ang malamig na hangin ng gabi ay tila hindi niya nararamdaman. Ang tanging naririnig niya ay ang basag na boses sa kabilang linya at ang mabilis na pagtibok ng sarili niyang dibdib.
Nandyan ka ba sa asawa mo? Kasama mo ba yung mangmang mong asawa? Patuloy ng babae. Ang pighati sa boses nito ay nahaluan na ngayon ng galit. Nangako ka sa akin. Sabi mo ako ang mahal mo. Sabi mo iiwan mo na siya kapag nakuha mo na ang pera. Kapag nakuha mo na ang pera, ang mga salitang yon ay umalingaw-ngaw sa isipan ni Lihim. Iyon na, ang huling piraso ng palaisipan na matagal na niyang buo pero ayaw niyang aminin sa sarili. Hindi lang ito tungkol sa mana, hindi lang ito tungkol sa pagiging isang probinsyana. Ito ay isang masalimuot na plano ng panloloko at siya ang sentro ng lahat. Ang pag-ibig na inakala niyang totoo ay isa lamang kasangkapan. Hindi pa rin siya sumasagot. Hinayaan niyang magsalita ang babae. Hinayaan niyang ilabas nito ang lahat ng ebidensyang kailangan niya. Datu, please, sagutin mo naman ako. Pagmamakaawa ng babae bago ito tuluyang napaiyak at ibinaba ang tawag. Click. Nakatayo lang si Lihim sa balkonahe sa loob ng ilang minuto, hawak ang teleponong tahimik na ngayon. Hindi siya umiyak. Tapos na ang panahon ng pag-iyak. Ang naramdaman niya ay hindi na sakit, kundi isang nagyeyelong kalinawan. Isang nakakapasong katotohanan na nagpalaya sa kanya. Ang puso niyang papel na matagal ng lukot at halos mapunit sa ilalim ng bigat ng kanyang pag-aasawa ay tuluyan ng nadurog. Ngunit mula sa mga pirasong iyon, isang bagong bagay ang nabuo. Hindi na malambot at mapagmahal, kundi matigas at sintalas ng bubog. Dahan-dahan siyang bumalik sa loob. Tinitigan niya ang natutulog na si Alvaro. Ang maamong mukha nito sa pagtulog ay tila isang maskara na nagtatago sa isang halimaw. Ang lalaking pinangakuan niya ng habambuhay ay isa palang estranghero, isang kaaway. Lumapit siya sa kama at muling pinulot ang folder ng mga dokumento. Hinaplos niya ang mga ito. Ang papel na puso. Ito ang halaga niya para kay Alvaro. Isang serye ng mga pirma sa papel. Ngunit ngayon, ang mga papel na ito ay hindi na simbolo ng kanyang katapusan. Sa kanyang mga kamay, ang mga ito ay magiging simula ng katapusan nila. Isang maliit, malamig na ngiti ang sumilay sa kanyang mga labi. Isang nangiting hindi pa kailanman nakita ni Alvaro. Ang laro ay nagsimula na. At sa pagkakataong ito, si Lihim na ang magtatakda ng mga patakaran. Ang katahimikan na bumalot sa balkonahe ay kasing lamig ng bakal na rehas na hawak ni Lihim. Ibinaba niya ang telepono, ngunit ang mga salita ng babae ay patuloy na umuukit sa kanyang isipan. Iiwan mo na siya kapag nakuha mo na ang pera. Walang luhang pumatak. Ang pighati na naramdaman niya kagabi ay napalitan na ng isang matigas at mapanganib na kapayapaan. Tapos na ang pagluluksa para sa isang pag-ibig na hindi naman pala umiral. Ngayon, ang panahon ng paniningil na. Kinabukasan, kumilos siya na tila walang nangyari. Ipinaghanda niya ng almusal si Alvaro. Ang kanyang mga ngiti ay kasing tamis ng dati. Ngunit ang kanyang mga mata ay nagmamasid, nag-aaral sa bawat kilos ng kanyang asawa. Gamit ang numero ng telepono mula kagabi, isang mabilis na paghahanap sa social media ang nagbigay sa kanya ng pangalan at mukha. Si Althea, isang modelo na mas bata at mas palaban tingnan kaysa sa kanya. Sa mga litrato nito, suot nito ang pamilyar na kwintas, isang regalong ibinigay ni Alvaro kay Lihim noong unang anibersaryo nila na sinabi nitong nawala. Hindi siya nakaramdam ng selos. Ang naramdaman niya ay pagkasuklam, hindi sa babae, kundi sa lalaking natutulog sa tabi niya gabi-gabi. Nang hapon na yon, nagpaalam si Alvaro. May biglaan lang na meeting sa opisina, mahal. Baka gabihin ako ng uwi. Hinalikan siya nito sa pisngi. Ang halik ay malamig at walang buhay, isang obligasyon. Tumangulang si Lihim. Mag-iingat ka. Ngunit ilang minuto lamang matapos umalis ang sasakyan ni Alvaro,
Nakatanggap siya ng text mula kay Ginhawa, ang kanilang pinakamatandang kasambahay at ang tanging taong pinagkakatiwalaan niya sa loob ng mansyon. Ma'am Leah, nandito po sa likod ng hardin ang sasakyan ni Ma'am Katarina. Pumasok po siya sa library. Napatigil si Lihim. Ang library, iyon ang lugar kung saan nila isinasagawa ang kanilang mga lihim na transaksyon. Si Katarina, na dapat ay nasa bakasyon. Ang mga daga ay nagpupulong habang wala ang pusa. O sa kasong ito, habang akala nila ay bulag at bingi ang pusa. Isang plano ang mabilis na nabuo sa kanyang isipan. Nagtimpla siya ng tsa. Inilagay niya ito sa isang mamahaling tray kasama ang 2 tasa. Naglakad siya patungo sa pasilyo kung nasaan ang library. Ang kanyang mga yapak ay maingat at halos walang tunog. Habang papalapit, nagsimula na niyang marinig ang kanilang mga boses, ang pamilyar na pagtawa ni Alvaro at ang matinis na boses ni Katarina. 5 hakbang mula sa pinto, sinadya niyang matapilok, crash, ang tunog ng nabasag na tasa at ang pagkalat ng mainit na tsaa sa sahig ay umalingaw-ngaw sa tahimik na pasilyo. Ano yon? Narinig niyang sabi ni Alvaro mula sa loob. Baka isa lang sa mga katulong, sagot ni Katarina. Hayaan mo na. So ano ang sabi niya? Pumayag na ba ang tanga na yon na pumirma? Napaluhod si Lihim sa sahig, nagkukunwaring pinupulot ang mga bubog. Ang kanyang puso ay kumakabog ng malakas, ngunit ang kanyang mukha ay kalmado. Ang pinto ng library ay bahagyang nakaawang. Mula sa kanyang posisyon, hindi siya makikita, ngunit sapat na para marinig niya ang lahat. Malapit na ma. Konting lambing pa. Mayabang na sabi ni Alvaro. Akala niya, para sa future namin. Ang hindi niya alam, para sa future nating ito at ni Althea. Nagtawanan sila. Ang kanilang halakhak ay tila mga kuko na kumakalmot sa kanyang pandinig. Good. Siguraduhin mo lang yan, Datu, sabi ni Katarina. Ang boses ay seryoso na. Kapag nakuha na natin ang kontrol sa lahat ng ari-arian niya, palalayasin na natin siya dito. Wala siyang dadalhin kahit 1 sentimo. Babalik siya sa probinsya kung saan siya nababagay. At doon, sinabi ni Katarina ang mga salitang tuluyan nang nagpatigas sa puso ni Lihim. She's just a stepping stone, a worthless one. Ginagamit lang natin siya, anak. Ganoon talaga ang buhay. Hindi na niya kailangang marinig pa ang iba. Dahan-dahan siyang tumayo. Iniwan ang nagkalat na bubog sa sahig. Tahimik siyang bumalik sa kanyang silid. Ang bawat hakbang ay may bigat ng isang pinal na desisyon. Nilak niya ang pinto. Ang paghinga niya ay malalim at kontrolado. Wala nang bakas ng babaeng mahina at nagpapanggap. Ang nakatayo ngayon sa gitna ng silid ay isang babaeng handa ng pumatay. Hindi ng tao, kundi ng mga kasinungalingan. Binuksan niya muli ang kanyang lihim na baul. Mula roon, kinuha niya ang isang bagay na matagal na niyang itinago. Isang maliit at modernong ballpen. Ngunit hindi ito ordinaryong ballpen. Sa isang pindot, ito ay isang high-fidelity audio recorder, isang regalo mula sa kanyang ina. Para sa mga oras na kailangan mong makinig ng mabuti, sabi nito noon. Pinindot niya ang maliit na button. Isang pulang ilaw ang kumurap ng isang beses, senyales na ito'y gumagana na. Itinapat niya ito sa kanyang bibig. Ang kanyang boses, nang siya'y magsalita, ay hindi na pabulong. Ito'y matatag, malamig, at puno ng hindi masusukat na galit. Game on. Habang itinatago niya ang ballpen sa kanyang bulsa, biglang bumukas ang pinto. Si Alvaro. Ang kanyang mukha ay may bahid ng pagtataka at hinala. Nakita siguro nito ang mga bubog sa pasilyo at nagtaka kung bakit hindi pa ito nalilinis. Leah? Tumingin si Lihim sa kanya. Ang kanyang mukha ay mabilis na bumalik sa pagiging maamo. Ngunit bago pa niya maitago ang lahat, may nakita si Alvaro sa kanyang mga mata. Isang kislap na hindi nito nakita dati. Lumapit ito, ang mga mata
ay naniningkit. Anong ginagawa mo? Bakit nakalak ang pinto? Tumingin ito sa paligid na para bang may hinahanap. Sino ang kausap mo? Napatitig si Lihim sa mga matang mapanuri ni Alvaro. Ang kaba ay biglang kumalat sa kanyang dibdib, ngunit hindi niya ito ipinahalata. Mabilis siyang kumilos, kinuha ang isang picture frame mula sa kanyang bedside table at niyakap ito. Wala, sagot niya. Ang boses ay ginawa niyang garalgal na tila nagpipigil ng iyak. Kinausap ko lang si Itay. Miss na miss ko na kasi siya. Ang pagdadahilan ay perpekto. Alam ni Alvaro kung gaano kamahal ni Lihim ang kanyang yumaong ama. Agad na lumambot ang ekspresyon ng lalaki, napalitan ng pagkairita ang hinala. Para sa kanya, isa na namang itong pagkakataon ng pagiging emosyonal at kahinaan ni Lihim. Hay nako, Lia. Akala ko naman kung ano na, sabi nito, umiling-iling. Huwag mo nang ilak ang pinto sa susunod. Nag-aalala ako. Baka kung ano pa ang gawin mo sa sarili mo. Ang mga salita ay puno ng pag-aalala, ngunit ang tono ay puno ng pagmamaliit. Tumangulang si Lihim, yumuko, at ibinalik ang litrato sa mesa. Ang panganib ay lumipas na, sa ngayon. Ngunit alam niyang mas kailangan niyang mag-ingat. Ang pagiging kampante ang magiging dahilan ng kanyang pagbagsak. Simula sa araw na yon, ang Villa Escondida ay naging isang entablado para sa pinakamahusay na pag-arte ni Lihim. Ang dating tahimik at malungkot na asawa ay naging isang anino, isang babaeng tila tuluyan ng sumuko sa kanyang kapalaran. Ang kanyang mga araw ay ginugol niya sa paglilinis, pag-aasikaso sa hardin, at pagiging perpektong may bahay, isang imahe na lalong nagpatibay sa paniniwala ni na Alvaro at Caterina na siya'y isang simpleng babae na madaling kontrolin. Ngunit sa likod ng bawat pagkayuko, sa likod ng bawat pag-aalok ng kape, ay may isang lihim na layunin. Isang umaga, habang nag-aalis ng alikabok sa opisina ni Alvaro, sinigurado niyang walang nakatingin. Mabilis at may katiyakan ang kanyang mga kamay. Kinuha niya ang ballpen recorder mula sa kanyang bulsa at maingat na idinikit ito sa ilalim ng malaking mesa ni Alvaro sa likod ng isang makapal na kahoy na hindi madaling makita. Ang maliit na aparato ay halos hindi kapansin-pansin, ngunit sapat na ang lakas para makuha ang bawat bulong, bawat lihim na pag-uusapan sa loob ng silid na yon. Ang kanyang pinakamalaking kapanalig ay si Ginhawa, ang matandang kasambahay na nagsilbi sa pamilya ni Lihim bago pa man siya ikasal ay may utang na loob at pagmamahal na hindi matatawaran. Isang gabi, sa kusina, habang ang lahat ay natutulog, ipinakita ni Lihim kay Ginhawa ang isang larawan ni Althea sa kanyang telepono. Manang, nakita niyo na po ba ang babaeng ito kasama ni Datu? Tanong ni Lihim. Ang boses ay kalmado, ngunit ang mga mata ay nagsusumamo. Tinitigan ni Ginhawa ang larawan. Ang kanyang mga mata ay nanliit at isang ekspresyon ng pagkaawa at galit ang gumuhit sa kanyang mukha. Anak, mahinang sabi niya, ang katotohanan ay masakit. Pero kailangan mong malaman, madalas silang magkita sa isang hotel sa Makati. Kinumpirma ni Ginhawa ang lahat ng hinala ni Lihim. Bawat detalye ng mga lihim na pagkikita, bawat regalo, bawat kasinungalingan, ibinigay niya ang mga ito kay Lihim, hindi bilang tsismis, kundi bilang mga bala para sa laban na hinaharap ng kanyang alaga. Upang lalong mapatulog ang hinala ng mag-inang Montesillo, gumawa si Lihim ng isang desperadong hakbang. Isang gabi, sa oras ng hapunan, hinarap niya si Caterina. Ang kanyang mga mata ay namumugto, ang kanyang mga kamay ay nanginginig. Mama, simula niya sana ang boses ay basag. Patawarin niyo po ako sa lahat. Alam kong marami akong pagkukulang, pero
Pero mahal na mahal ko po si Alvaro. Gagawin ko po ang lahat para sa kanya, para sa pamilyang ito. Kinuha niya ang kamay ni Katerina, isang bagay na hindi niya kailanman ginawa noon. Payag na po ako. Kung ano man po ang kailangan para mailigtas ang pamilya, kahit ano po, ibibigay ko. Si Katerina ay natigilan. Hindi niya inaasahan ang biglaang pagsuko. Tumingin siya kay Alvaro na nakangisi ngayon mula sa kabilang dulo ng mesa. Ang kanilang mga mata ay nagtagpo sa isang sandali ng pagtatagumpay. Ang kanilang pain ay nilamon ng buo ng isda. Mabuti naman at natauhan ka na, mayabang na sabi ni Katerina, ngunit hindi na nito itinago ang nangiti. Iyan ang nararapat. Ang isang babae ay dapat sumunod sa kanyang asawa at sa pamilya nito. Sa loob-loob ni Lihim, isang malamig na agos ng pagkasuklamang dumaloy. Ngunit sa labas, ang nakikita lang nila ay mga luha ng isang talunang babae. Nang gabing iyon, habang nag-aayos ng mga gamit ni Alvaro, pinasok ni ginhawa ang kanilang silid. Walang imik. Inabutan niya si Lihim ng isang maliit at lukot na papel. Nakita ko po ito sa basurahan sa opisina ni Sir. Pabulong niyang sabi, bago mabilis na umalis. Binuksan ito ni Lihim. Isa itong resibo. Isang resibo mula sa isang kilalang tindahan ng alahas para sa isang custom-made diamond engagement ring. Nakasulat ang pangalan ng bumili, Datu Alvaro Montesillo. At sa ilalim, sa maliit na espasyo para sa notes, may nakasulat na 2 salita. For my Althea. Tinitigan ni Lihim ang resibo. Ito na, ang huling patak na nagpaapaw sa baso. Ang pangako ng kasal na ibinibigay sa iba, habang ang asawang tunay ay pinipigilan ng pera. Itinupi niya ang resibo at itinago ito sa kanyang lihim na baul kasama ng iba pa niyang mga ebidensya. Ang bawat papel, bawat recording, bawat piraso ng katotohanan ay isang hakbang palapit sa araw ng paniningil. Ang anghel na manhid ay nag-iipon ng mga bato at malapit na siyang bumato. Kinabukasan, lumabas si Lihim ng Villa Escondida sa unang pagkakataon nang mag-isa sa loob ng maraming buwan. Ang kanyang dahilan, bibili ng mga materyales para sa kanyang paghahardin. Suot niya ang isang simpleng bestida, isang malaking salamin sa mata, at isang scarf na bahagyang nagtatakip sa kanyang mukha. Para sa sino mang makakakita, isa lamang siyang ordinaryong babae. Ngunit ang bawat kilos niya ay kalkulado. Hindi siya pumunta sa mall. Sumakay siya ng taxi patungo sa isang tahimik na distrito sa Maynila, sa isang maliit at hindi kilalang coffee shop na nakatago sa isang eskinita. Isang lugar na malayo sa mundo ng mga Montesillo. Umupo siya sa pinakasulok na bahagi ng kafe kung saan tanaw niya ang pinto. Umorder siya ng kape na hindi naman niya ininom. Ang kanyang mga mata ay alerto. Ang kanyang pandinig ay matalas. Naghihintay. Makalipas ang 10 minuto, isang babae ang pumasok. Elegante ang tindig. Nakasuot ng isang matalinong business suit. Ang kanyang buhok ay nakaayos ng perpekto at ang kanyang mukha, kahit walang kolorete, ay nagpapakita ng awtoridad at hindi matitinag na kumpiyansa. Siya ang ina ni Lihim. Ngunit sa sandaling iyon, hindi siya ang kanyang ina. Siya si Judge Justicia Reyes sa kanyang pinakamatapang na anyo. Walang ngiti, walang yakap. Umupo si Justicia sa tapat ni Lihim, inilapag ang kanyang briefcase sa tabi. Ang kanilang kilos ay parang sa 2 ahente sa isang lihim na misyon. Nakuha mo na ba? Iyon ang unang tanong ni Justicia. Ang boses ay mahinahon ngunit may bigat. Tumango si Lihim. Inilabas niya ang isang maliit na USB drive mula sa kanyang pitaka. Ang kopya ng mga dokumento, ang recording ng usapan nila sa library, at ang recording ng tawag mula sa babae. Sagot ni Lihim. Ang kanyang boses sa unang pagkakataon sa kwento ay walang bahid ng pag-aalinlangan. Ito ay malinaw at matatag. Isinaksak ni Justicia ang USB sa isang maliit na tablet.
Habang mabilis na binabasa ang mga file, ang kanyang mukha ay nanatiling walang emosyon, ngunit ang kanyang mga mata ay nag-aapoy. "Magaling anak," sabi niya matapos ang ilang minuto. Tumingin siya kay Lihim, gaya ng inaasahan natin, desperado na sila. Pero ang hindi nila alam, ang hinahabol nila ay anino lamang. Dito, binuksan ni Justicia ang kanyang briefcase at naglabas ng isang manipis na folder. Ibinuklat niya ito sa mesa. "Ang iniisip ni na Alvaro na minana mo sa iyong ama ay mga lupa at pera," paliwanag ni Justicia. "Iyon ang sinadya nating ipaalam sa kanila, pero hindi iyon ang tunay na yaman." Itinuro niya ang isang dokumento sa folder. "Ang tunay na pamana sa iyo ng iyong ama, Lihim, ay ito, Project Pag-asa." Tinitigan ni Lihim ang mga papel, mga technical blueprint, mga chemical formula, mga legal patent. "Ang iyong ama ay isang henyo sa biotechnology," patuloy ni Justicia. "Bago siya mamatay, nakabuo siya ng isang serye ng mga patent para sa mga bagong gamot. Isang revolusyonaryong lunas para sa isang bihirang sakit. Ang halaga nito sa merkado ay hindi matutumbasan ng lahat ng ari-arian ng mga Montesillo. Ito ang tunay mong yaman." Isang bagong liwanag ang pumasok sa isipan ni Lihim. Ngayon, naiintindihan na niya ang lahat. Kaya ang mga papeles na pinapipirmahan nila sa akin ay walang silbi. Pagputol ni Justicia. "Ang sinusubukan nilang nakawin anak ay isang basyong kahon. Oo, maipapalipat nila ang pangalan ng mga lupa na nakapangalan sa iyo, mga decoy assets. Pero ang Project Pag-asa ay protektado ng International Intellectual Property Law. Hindi ito basta-basta maililipat. Kailangan nito ng mga separate international transfer agreements at proprietary activation keys na ikaw at ikaw lamang ang may hawak at pwedeng pumirma." Tumingin si Justicia sa mga mata ng kanyang anak. "Naiintindihan mo ba, Lihim? Ang kapangyarihan ay nasa iyo. Hawak mo ang susi sa tunay na kayamanan. At sila, sa kanilang kasakiman, ay naglalakad patungo sa isang patibong na sila mismo ang gumawa. Isang matagal na katahimikan ang namagitan sa kanila. Hindi ito katahimikan ng pag-aalinlangan, kundi ng pag-unawa. Ang lahat ng kanyang pagtitiis, lahat ng kanyang pagpapanggap ay may mas malalim na dahilan. Hindi lang ito para sa paghihiganti. Ito ay para sa pagprotekta sa legado ng kanyang ama." Pagkatapos, kumuha si Justicia ng isa pang folder mula sa kanyang briefcase. Ito ay halos kamukha ng folder na ibinigay ni Alvaro. Inilapag niya ito sa ibabaw ng mesa at itinulak palapit kay Lihim. "Ito," sabi ni Justicia. Ang kanyang boses ay bumaba sa isang seryosong tono. "Ang mga totoong papel." Binuksan ito ni Lihim. Ang mga dokumento sa loob ay halos magkapareho sa itsura ng mga pekeng papeles ni Alvaro. Ngunit alam niyang ang mga salitang nakasulat dito ay iba. "Ito ang ibibigay mo sa kanila," utos ni Justicia. "Sa paningin, ito ay isang deed of absolute transfer para sa lahat ng iyong ari-arian. Pero sa ilalim ng legal na wika, sa mga klausulang hindi nila maiintindihan, ito ay isang judicial admission. Isang pag-amin sa mga krimen ng conspiracy to commit fraud, falsification of documents at attempted theft. Sa sandaling pumirma ka at tanggapin nila ito, nilagdaan na rin nila ang kanilang sariling hatol." Isinara ni Lihim ang folder. Ang bigat nito sa kanyang mga kamay ay ang bigat ng katarungan. Tumayo si Justicia. "Ibigay mo ito sa kanila kapag handa ka na, kapag sigurado ka na. At kapag dumating na ang araw na yon, Lihim, huwag kang lilingon." Hinawakan niya ang pisngi ng kanyang anak, isang bihirang sandali ng pagiging ina. "Ipagmalaki mo ang iyong ama, ipagmalaki mo ang iyong sarili." At tulad ng kanyang pagdating, tahimik na umalis si Judge Justicia Reyes. Iniwan si Lihim na hawak ang sandata na tatapos sa digmaang ito. Lumipas ang ilang araw. Ang folder na bigay ng ina ni Lihim
ay nakatago ng maigi, naghihintay ng tamang sandali. Samantala, ang recorder sa ilalim ng mesa ni Alvaro ay patuloy na nangongolekta ng katotohanan. Narinig ni Lihim ang lahat, ang mga galit na tawag mula sa mga pinagkakautangan ni Alvaro, ang mga plano nila ni Katarina na tumakas ng bansa kapag nakuha na ang pera, at ang mga matatamis na pangako ni Alvaro kay Althea. Ang bawat recording ay isang dagdag na patong ng yelo sa kanyang puso. Isang gabi, naramdaman ni Lihim na malapit na ang katapusan. Ang kilos ni Alvaro ay hindi na mapakali. Ang dating kumpiyansa ay napalitan ng halatang pagkabalisa. Ang mga naghahabol sa kanya ay malapit na. Oras na para sa kanilang huling desperadong hakbang. Nadatnan niya sina Alvaro at Katarina sa sala. Ang ilaw ay madilim, nagbibigay ng isang dramatiko at malungkot na kapaligiran. Ang mukha ni Alvaro ay tila pinagsakluban ng langit at lupa. Mukha siyang mas matanda ng 10 taon. Si Katarina naman, sa unang pagkakataon, ay walang suot na alahas. Ang kanyang mukha ay walang kolorete at ang buhok niya ay bahagyang magulo. Isa itong pinaghandaang palabas. "Lia," tawag ni Alvaro, ang boses ay paos. "Mabutit nandyan ka na. Maupo ka, may kailangan kaming sabihin sa'yo." Umupo si Lihim sa silyang nasa tapat nila. Hinayaan niyang makita nila ang pag-aalala sa kanyang mukha. "Anong problema, Datu?" Huminga ng malalim si Alvaro na para bang pasan niya ang buong mundo. "Ang negosyo, ang Montesillo Corporation, babagsak na." Nagsimula siyang magkwento ng isang napakahusay na kasinungalingan. Isang kwento tungkol sa isang business partner na tumakbo dala ang kanilang pera, tungkol sa mga biglaang pagkalugi sa stock market, tungkol sa mga utang na naipon para mapanatili ang kanilang pamumuhay. Ang kanyang mga salita ay puno ng pighati at pagsisisi. "Lalaki sa'yo ang lahat, Lia," sabi niya. Hindi makatingin ng diretso sa kanya. "Hindi ko na kayang ibigay sa'yo ang buhay na nararapat para sa'yo. Nabigo ako. Bilang asawa mo, bilang isang Montesillo, nabigo ako." Habang nagsasalita si Alvaro, si Katarina naman ay tahimik na umiiyak sa gilid. Mga pekeng luha na dumadaloy sa kanyang mga pisngi. Lahat ay mawawala sa amin. Patuloy ni Katarina, ang boses ay nanginginig. Ang bahay na ito, ang pangalan na pinaghirapan ng aming mga ninuno, magiging abo na lang ang lahat. Tumingin siya kay Lihim. Ang kanyang mga mata ay puno ng isang emosyon na hindi pa kailanman ipinakita sa kanya. Pagpapakumbaba. "Lia, anak," sabi niya. Ang pagtawag sa kanya ng anak ay tila lason sa pandinig ni Lihim. "Alam kong naging malupit ako sa'yo. Marami akong pagkakamali. Pero ngayon, wala na akong ibang malalapitan." Dahan-dahan siyang tumayo mula sa kanyang upuan. Lumakad siya palapit kay Lihim. At sa isang kilos na gumulat maging kay Lihim, sa kabila ng lahat ng alam niya, lumuhod si Dayang Katarina Montesillo sa kanyang harapan. Ang reyna ng Villa Escondida, ang babaeng puno ng pagmamataas, ay nakaluhod sa sahig na dati niyang pinapalinis kay Lihim. Pakiusap, pagmamakaawa niya, ang kanyang mga luha ay masaganang dumadaloy ngayon. "Ikaw na lang ang pag-asa namin, ang mana mo. Iyon na lang ang tanging paraan para mailigtas ang pamilyang ito. Iligtas mo kami, Lia. Iligtas mo ang asawa mo." Hinawakan niya ang mga kamay ni Lihim. Ang kanyang mga kamay ay nanginginig, isang napakahusay na pag-arte. Tinitigan sila ni Lihim. Ang lalaking nangako sa kanya ng pag-ibig at ang babaeng nagbigay sa kanya ng impyerno. Ang 2 taong sumira sa kanya, ngayon ay nakaluhod sa kanyang paanan, nagmamakaawa para sa isang kaligtasan na sila rin ang wawasak. Isang bahagi niya ang gustong tumawa. Gusto niyang tumawa ng malakas sa kabalintunaan ng lahat. Ngunit pinigilan niya ang sarili. Ibinaba niya ang kanyang tingin, hinayaan niyang makita nila ang pagkabigla at pagkalito sa kanyang mukha. Ang katahimikan ay tumagal.
Ang tanging maririnig ay ang mga hikbi ni Katarina. Sa wakas, nagsalita si Lihim. Ang kanyang boses, nang lumabas ito, ay isang perpektong timpla ng pag-aalinlangan at awa. Isang tinig ng isang anghel na napapaligiran ng mga demonyo. Hindi, hindi ko po alam ang sasabihin ko, sabi niya. Umiling-iling. Tumingin siya kay Alvaro na ngayon ay nakatingin sa kanya na may pag-asa. Bigyan niyo po ako ng isang gabi. Pakiusap niya. Ang bawat salita ay tila hirap na hirap lumabas. Bigyan niyo po ako ng isang gabi para mag-isip. Ang isang gabi para mag-isip ay hindi isang pakiusap, kundi isang pangangailangan. Hindi para sa kanila, kundi para sa sarili niya. Pagkapasok sa kanilang silid, nilock ni Lihim ang pinto at sa pagkakataong ito, hindi na kumatok o nagtanong si Alvaro. Binigyan siya nito ng espasyo, naniniwalang ang kanyang pananahimik ay tanda ng pag-iisip, hindi ng paghahanda. Hindi binuksan ni Lihim ang ilaw. Hinayaan niyang lamunin ng dilim ang buong silid. Tanging ang malamlam na liwanag ng buwan mula sa bintana ang nagsisilbing tanglaw. Umupo siya sa sahig, hindi sa malambot na kama o sa eleganteng silya. Pinili niya ang matigas at malamig na sahig na para bang gusto niyang damhin ang katotohanan sa pinakasimple nitong anyo. Inilabas niya ang lahat. Mula sa kanyang lihim na baul, kinuha niya ang bawat piraso ng ebidensya na kanyang naipon. Ang resibo ng singsing para kay Althea, ang USB na naglalaman ng mga kopya ng pekeng dokumento, ang mga litrato ni na Alvaro at ng kabit nito na palihim na kinunan ni Ginhawa, at higit sa lahat, ang kanyang telepono at isang pares ng earphones. Isa-isa niyang pinakinggan ang mga recordings. Una, ang pag-uusap ni na Alvaro at Katarina sa library. Pumayag na ba ang tanga na yon? Babalik siya sa probinsya kung saan siya nababagay. She's just a stepping stone, a worthless one. Ang bawat salita ay tumatagos sa kanyang pandinig. Hindi na kasing sakit ng dati, ngunit kasing linaw ng kristal. Ito ang tingin nila sa kanya. Isang bagay, isang kasangkapan. Sunod, pinakinggan niya ang tawag ng umiiyak na si Althea. Iiwan mo na siya kapag nakuha mo na ang pera. Ang desperadong tinig ng isang babaeng naloko rin, ginamit sa ibang paraan. At ang pinakamasakit sa lahat, isang recording na hindi pa niya napapakinggan ng buo. Isang tawag sa telepono ni Alvaro na aksidenteng na-record ng aparato sa ilalim ng mesa habang kausap nito si Althea. Ilang araw lamang ang nakalipas. Ang boses ni Alvaro ay malambing, pununo ng pagmamahal, isang tono na matagal nang hindi naririnig ni Lihim para sa kanya. Konting tiis na lang, babe. Malapit na. As soon as I get the money, I'll leave that stupid boring wife of mine. Ikaw naman talaga ang mahal ko. Ikaw lang. Sa pagkakataong yon, isang bagay sa loob ni Lihim ang tuluyang nabasag. Hindi na niya napigilan. Isang hikbi ang kumawala mula sa kanyang lalamunan, sinundan ng isa pa at isa pa. Ang mga luhang matagal niyang kinimkim ay bumuhos na parang isang sirang dam. Niyakap niya ang kanyang mga tuhod at umiyak. Umiyak siya ng walang tunog. Ang kanyang katawan ay nanginginig sa bawat paghikbi. Umiyak siya para sa dalagang probinsyana na dumating sa Maynila na puno ng pangarap. Umiyak siya para sa asawang umasa sa isang tapat na pag-ibig. Umiyak siya para sa babaeng nagpanggap na tanga para lang matanggap. Umiyak siya para sa lahat ng sakit, lahat ng kasinungalingan, lahat ng pagtataksil. Sa sahig ng marangyang silid na yon, pinalaya niya ang lahat ng pighati. Hinarap niya ang multo ng kanyang wasak na puso sa huling pagkakataon. Hinayaan niyang saktan siya nito, durugin siya nito, hanggang sa wala ng matirang sakit. Ilang oras ang lumipas. Ang buwan ay nasa tuktok na ng langit. Ang pag-iyak ay huminto na. Ang natira na lang ay ang paminsan-minsang paghikbi at ang bigat ng pagod. Dahan-dahan, itinaas ni Lihim ang kanyang ulo. Pinunasan niya ang kanyang mga pisngi.
gamit ang likod ng kanyang kamay. Sa gitna ng dilim, tinitigan niya ang kanyang refleksyon sa salamin ng kanyang telepono. Ang nakita niya ay isang babaeng may namumugto at pagod na mga mata. Ngunit sa likod ng pagod na yon, may isang bagong apoy. Isang apoy na hindi na kayang patayin ng kahit sinong luha. Tumayo siya. Ang kanyang mga binti ay nangangalay, ngunit ang kanyang pagtayo ay matatag. Kinuha niya ang kanyang telepono, binuksan niya ang gallery, ang kanyang wallpaper, isang masayang litrato nila ni Alvaro noong kanilang kasal. Tinitigan niya ito ng ilang segundo. Pagkatapos ay pinindot ang delete. Isa-isa niyang binura ang lahat ng litrato nila, ang mga anibersaryo, ang mga bakasyon, ang mga ngiting peke. Lahat. Delete, 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 hanggang sa wala nang natira. Pinalitan niya ang kanyang wallpaper ng isang simpleng itim na screen, isang blangkong simula. Ang gabi ng pagpapasya ay tapos na. Ang babaeng umiyak sa sahig ay namatay na kasama ng kanyang mga luha. Ang babaeng nagising ay iba na. Hindi na siya biktima. Hindi na siya isang anghel na manhid. Isa na siyang tagasingil. Naghintay siya hanggang sa ang unang sinag ng araw ay nagsimulang gumuhit sa kalangitan. Naghilamos siya. Nag-ayos ng sarili. Pinili niya ang pinakasimple niyang bestida, ang damit na sumisimbolo sa pagiging probinsyana niya sa mata nila. Ngunit nang tumingin siya sa salamin, ang nakita niya ay hindi na kahinaan. Ang simpleng damit ay tila naging isang baluti. Ang kanyang mukha, kahit walang kolorete, ay nagtataglay ng isang kapangyarihang hindi pa nila nakikita dati. Isang nakakakilabot na katahimikan. Binuksan niya ang pinto ng kanilang silid. Si Alvaro ay naghihintay sa labas, naglalakad-lakad sa pasilyo, halatang hindi nakatulog. Nang makita siya nito, ang mukha nito ay agad na napuno ng pag-asa at pagkabalisa. Mahal, sabi nito, nag-aalangang lumapit. Nakapag-isip ka na ba? Tumingin si Lihim ng diretso sa kanyang mga mata. Walang emosyon, walang galit, walang awa. Tanging isang malamig at matatag na determinasyon. Naglakad siya palapit dito, ang bawat hakbang ay mabigat at may layunin. Tumigil siya sa mismong harapan nito, sapat na ang lapit para makita nito ang kawalan sa kanyang mga mata. At sa isang boses na kasing payapa at kasing lamig ng bukang liwayway, sinabi niya ang mga salitang matagal na nilang hinihintay. Pumapayag na ako. Isang malawak na ngiti ng tagumpay ang unti-unting gumuhit sa mukha ni Alvaro. Isang nangiting hindi nito sinubukang itago. Ang kaligtasan, sa wakas, ay abot kamay na. I-ready mo ang mga papeles. Dagdag ni Lihim bago ito nilampasan at naglakad pababa ng hagdan. Hindi na lumingon pa. Hindi nito nakita ang halos hindi mapansing na ngiti sa mga labi ni Lihim. Ang simula ng kanilang katapusan ay opisyal nang nagsimula. Ang sala ng Villa Escondida ay naging isang korte. Sina Alvaro at Catarina ay nakaupo sa isang sofa. Ang kanilang postura ay tila mga haring naghihintay sa kanilang korona. Si Lihim ay nakaupo sa isang silyang mag-isa sa kanilang tapat, isang akusadong handa nang tanggapin ang kanyang sentensya. Sa pagitan nila ay isang maliit na mesang gawa sa mahogany, blanko at naghihintay. Ang hangin ay mabigat sa hindi pinapakawalang pananabik. Dumating ang abogado ng mga Montesillo, si Attorney Romero, isang matandang lalaki na matagal nang nagsisilbi sa pamilya. Dala niya ang kanyang leather briefcase at isang aura ng profesionalismo, ngunit ang kanyang mga mata ay may bahid ng pagkaawa para kay Lihim, awa para sa isang babaeng sa tingin niya ay walang laban. "Good morning," bati nito. Inilapag ang kanyang briefcase sa mesa. "Nakahanda na ba ang lahat?" "Yes, attorney. Ready na kami." Mabilis na sagot ni Alvaro, hindi maitago ang nangiti. Kinuha ni Alvaro ang folder na matagal na niyang itinatago at inilapag ito sa mesa. Ngunit bago pa man ito mabuksan ng abogado, nagsalita si Lihim. "Sandali!
sabi niya. Ang boses ay mahina. Tumayo siya at kinuha ang isang folder na halos kapareho ng kay Alvaro mula sa isang cabinet sa gilid. Ito po yung binasa ko kagabi. Gusto ko lang pong masigurado na ito ang pipirmahan ko. Isang simpleng palusot. Isang kilos na nagpakita ng kanyang pagiging maingat na parang bata. Nagkatinginan sina Alvaro at Katarina, nagpipigil ng tawa. Para sa kanila, wala itong pinagkaiba. Papel ay papel. Ang mahalaga ay ang pirma. Of course, Hija, kung iyan ang gusto mo, sabi ni Attorney Romero, kinukuha ang folder na bigay ni Lihim. Ang folder na galing kay Judge Justicia Reyes. Binuksan ito ng abogado. Ang kanyang mga mata ay mabilis na tumakbo sa mga pahina. Pinasadahan lang niya ng tingin ang mga salitang puno ng legal na terminolohiya. Nakita niya ang mga inaasahang titulo. Deed of Absolute Transfer. Waiver of Claims. Para sa kanya, lahat ay nasa ayos. Well, sabi niya matapos ang ilang sandali. Everything seems to be in order. A complete and irrevocable transfer of all listed assets to Mr. Datu Alvaro Montesillo. Tumingin siya kay Lihim. Hija, sigurado ka na ba dito? Once you sign this, wala nang bawian. Tumingin si Lihim kay Alvaro. Nakita niya ang kasakiman sa mga mata nito, ang tagumpay na inaangkin na nito kahit hindi pa tapos ang laban. Tumingin siya kay Katarina. Nakita niya ang pagmamataas at pagkasuklam nito sa kanya. Tumango siya. Sigurado na po ako. Inabot sa kanya ni Attorney Romero ang isang mamahaling pluma. Kinuha ito ni Lihim. Ang bigat ng pluma sa kanyang kamay ay tila bigat ng katarungan. Inilatag sa harap niya ang unang pahina. Ang espasyo para sa kanyang pirma ay tila isang malaking kawalan na naghihintay na mapunan. Dahan-dahan niyang itinapat ang dulo ng pluma sa papel. Sinadya niyang panginigin ang kanyang kamay. Isang maliit na panginginig na nakita ni na Alvaro at Katarina. Para sa kanila, iyon ay tanda ng kanyang huling pag-aalinlangan, ng kanyang kalungkutan. Ngunit para kay Lihim, iyon ay ang kuryenteng dumadaloy sa kanyang katawan. Ang pananabik para sa katarungan. Bawat kaskas ng dulo ng pluma sa papel ay parang tunog ng pagbagsak ng martilyo ng hukom. Lihim R. de la Cuesta pirma sa unang pahina. Lihim R. de la Cuesta pirma sa pangalawa. Habang pumipirma, ang mga salita ng kanyang ina ay umalingaw-ngaw sa kanyang isipan. Sa sandaling pumirma ka at tanggapin nila ito, nilagdaan na rin nila ang kanilang sariling hatol. Nang itaas niya ang pluma mula sa huling pirma, isang nakabibinging katahimikan ang bumalot sa silid. Pagkatapos, isang malakas na buntong hininga mula kay Alvaro. Tapos na. Sa wakas, tapos na. Nagkatinginan sila ni Katarina. Isang ngiti ng ganap na tagumpay ang gumuhit sa kanilang mga labi. Ginawa mo ang tama? Mahal, sabi ni Alvaro kay Lihim. Ang boses ay puno ng huwad na paglalambing. Hinawakan nito ang kanyang balikat. Para din naman ito sa'yo, sa pamilya natin. Ngunit hindi na nakatingin si Lihim sa kanya. Tahimik at halos hindi kapansin-pansin, kinuha niya ang kanyang telepono mula sa kanyang bulsa sa ilalim ng mesa. Habang si Attorney Romero ay abala sa pag-aayos ng mga papel at habang ang mag-inang Montesillo ay nagdiriwang sa kanilang mga isipan, binuksan niya ang isang mensahe. Isang tatanggap. Nay, isang salita. Tapos na, send. Well, I guess that's it, sabi ni Attorney Romero. Inililigpit ang mga dokumento sa kanyang briefcase. Congratulations, Mr. Montesillo. Salamat, Attorney. Nakangiting sabi ni Alvaro. Tumatayo na. Actually, I've ordered a bottle of champagne. It should be arriving any minute now para sa ating tagumpay. At na para bang ito'y isang senyales mula sa tadhana sa sandaling yon. Ding-dong! 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 Isang sunod-sunod at nagmamadaling tunog ng doorbell ang bumasag sa katahimikan. Ayan na siguro.
Tuwang-tuwang sabi ni Alvaro. Naglakad siya patungo sa pinto. Ang kanyang mga hakbang ay magaan at puno ng pagmamayabang. Let's welcome our victory. Binuksan niya ang malaking pinto ng Villa Escondida. Handa nang salubungin ang kanyang selebrasyon. Nawala ang ngiti sa mukha ni Alvaro. Ang nakatayo sa labas ng pinto ay hindi isang delivery man na may dalang champagne. Ito ay isang grupo ng mga unipormadong pulis. Ang kanilang mga mukha ay seryoso at hindi matinag. At sa likod nila, nakatayo ang isang babae na nagtataglay ng awtoridad na hindi maikakaila. Si Judge Justicia Reyes, hindi bilang isang ina, kundi bilang isang kinatawan ng batas. Magandang umaga, Mr. Montesillo. Bati ng isang police captain, ang boses ay matigas. Maaari ba kaming pumasok? Hindi pa man nakakasagot si Alvaro, dire-diretso nang pumasok ang mga pulis. Ang sala na kanina'y silid ng pagtatagumpay ay biglang naging isang silid ng interogasyon. Anong ibig sabihin nito? Nauutal na tanong ni Katarina, napatayo mula sa kanyang upuan. Ang kulay sa kanyang mukha ay biglang nawala. Si Attorney Romero ay gulat na napatingin sa mga bagong dating. Ang kanyang briefcase ay halos mabitawan. Captain, anong kaso ito? Wala kayong karapatang pumasok dito nang walang warrant. May warrant kami, sagot ni Judge Reyes. Ang boses ay malamig. Hindi siya tumitingin kina Alvaro o Katarina. Ang kanyang mga mata ay nakapako sa kanyang anak. Ngunit hindi pa yan ang pakay namin dito. Nandito ako bilang isang legal observer sa paanyaya ng aking kliyente. Kliyente? Naguguluhang tanong ni Alvaro. Sa sandaling iyon, lahat ng mata ay napunta kay Lihim, na kalmadong nakaupo pa rin sa kanyang silya, tila isang reyna sa kanyang trono. Dahan-dahan siyang tumayo, at sa unang pagkakataon, ang babaeng kilala nila bilang mahina at mangmang ay nagsalita sa isang tinig na hindi pa nila kailanman narinig. Isang tinig na matatag, matalino, at puno ng kapangyarihan. Ako ang kliyente, deklara niya. Isang nakabibinging katahimikan. Lia, anong pinagsasabi mo? Anong kalokohan to? Sigaw ni Alvaro. Ang pagkalito ay napapalitan na ng takot. Hindi na lihim. Pagtatama niya, ang bawat salita ay tila isang sampal. Ako si Attorney Lihim Reyes de la Cuesta, Juris Doctor, Major in International Law. At kayong dalawa, sabay turo niya kina Alvaro at Katarina, ay aking isinasakdal para sa mga krimen ng conspiracy to commit fraud, falsification of public documents, at qualified theft through deceit. Para bang isang bomba ang sumabog sa loob ng silid. Si Katarina ay napahawak sa kanyang dibdib, halos hindi makahinga. Si Alvaro ay napaurong, tinitingnan si Lihim na para bang isang multo. Hindi totoo yan. Sinungaling. Talaga ba? Tanong ni Lihim. Kinuha niya ang kanyang telepono at pinindot ang isang button. Biglang umalingaw-ngaw sa buong sala ang isang pamilyar na boses. Ang boses ni Katarina. Pumayag na ba ang tanga na yon? Sinundan ito ng boses ni Alvaro. Babalik siya sa probinsya kung saan siya nababagay. At ang pinakamatindi sa lahat. As soon as I get the money, I'll leave that stupid, boring wife of mine. Bawat recording ay isang pako sa kanilang kabaong. Ang mukha ni na Alvaro at Katarina ay nag-iba-iba mula sa pagtanggi, sa gulat, at sa huli, sa ganap na pagkataranta. Attorney Romero, baling ni Judge Reyes sa namumutlang abogado. I believe you have in your possession a document signed by my client. May I see it? Nanginginig na inabot ni Attorney Romero ang folder kay Judge Reyes. Mabilis itong binuklat ng hukom. As I thought, sabi ni Judge Reyes. Mr. and Mrs. Montesillo, ang dokumentong ito na tinanggap ninyo at hawak ngayon ng inyong abogado ay hindi isang deed of transfer. Sa ilalim ng Article 135 of the Revised Penal Code, na sinamahan ng mga provision ng Civil Code on Contracts, ang dokumentong ito
Dahil sa mapanlinlang na paraan ng pagkuha nito, ay nagsisilbing isang judicial admission, isang extrajudicial confession. Ipinakita niya ang isang klosula na nakasulat sa maliit na font. Nakasasaad dito na ang pagtanggap ng dokumentong ito ay isang pag-amin na ang lahat ng assets ay nakuha sa pamamagitan ng undue influence and deceit. Sa madaling salita, mga Ginoo at ginang, kakapirma nyo lang sa sarili ninyong confession. Doon na tuluyang bumagsak ang mundo ng mga Montesillo. Hindi, patibong to, sigaw ni Catarina. Ito ay batas. Matigas na sagot ni Judge Reyes. At ito, sabi ni Lihim, ang kanyang boses ay nangingibabaw sa lahat, ay katarungan. Lumapit ang mga pulis. Ang tunog ng pag-click ng mga posas ay ang tanging maririnig sa silid. Unang pinosasan si Catarina, na ngayon ay humahagulgol na parang isang ordinaryong kriminal. Wala na ang dating pagkareyna. Pagkatapos, si Alvaro. Habang ipinapasok ang kanyang mga kamay sa malamig na bakal, tumingin siya kay Lihim. Ang kanyang mga mata ay puno ng hindi makapaniwalang galit. Ang babaeng minamaliit niya, ang babaeng tinawag niyang tanga, ang sumira sa kanya. Bakit? Halos pabulong niyang tanong. Ngunit ang tanong na lumabas sa kanyang bibig ay iba. Isang tanong na kumakatawan sa lahat ng kanyang pagkalito at pagkagapi. Sino ka ba talaga? Tinitigan siya ni Lihim, hindi na bilang asawa, kundi bilang isang abogadong nanalo sa kanyang kaso. Ako, sagot niya, ang babaeng minaliit mo. Walang anumang salita, tinalikuran na niya sila. Habang hinihila ng mga pulis ang mag-inang Montesillo, palabas ng mansyon, nanatili si Lihim sa gitna ng sala, nakatayo ng tuwid. Sa wakas, malaya na siya. Ang araw ng paniningil ay tapos na. 1 taon ang lumipas mula nang gumuho ang mundo ng mga Montesillo. 1 taon mula nang lumaya si Lihim mula sa isang gintong hawla. Ang setting ay hindi na ang madilim at nakakasakal na Villa Escondida. Ito ay isang malawak na conference room na napapaligiran ng salamin sa pinakatuktok na palapag ng isang modernong gusali sa puso ng Makati. Sa labas ng bintana, ang tanawin ng syudad ay isang testamento sa walang hanggang pag-asa at pagbabago. Sa gitna ng kwarto, sa harap ng isang mahabang mesa na puno ng mga seryosong ehekutibo at siyentista, nakatayo si Lihim Reyes de la Cuesta. Wala na ang simpleng bestida at ang mga matang laging nakayuko. Nakasuot siya ng isang eleganteng corporate attire. Ang kanyang buhok ay maayos na nakatali at ang kanyang tindig ay puno ng kumpiyansa. And based on these biostatistical projections, the final results of our Phase 3 clinical trials are not just promising, they are definitive, sabi niya. Ang kanyang boses ay matatag at malinaw, umaling-aungaw sa tahimik na silid. Ang kanyang mga kamay ay ekspertong nag-oopera sa isang digital presentation screen. Ipinapakita ang mga komplikadong datos na siya lang ang lubos na nakakaintindi. Pag-asa Innovations is ready to present our findings to the International Medical Board next quarter. Isang palakpakan ang pumuno sa silid. Ang mga board members na dati ay puno ng pag-aalinlangan sa isang bagong CEO na namana lang ang posisyon ay ngayon ay puno ng paghanga. Sa loob ng 1 taon, napatunayan ni Lihim na hindi lang siya ang tagapagmana ng Project Pag-asa. Siya ang puso at utak nito. Excellent presentation, Ms. De La Cuesta, sabi ng chairman ng board. Ngumiti si Lihim. Isang tunay na ngiti, isang bagay na matagal nang hindi niya nagagawa noon. Thank you, gentlemen. The real work begins now. Pagkatapos ng meeting, bumalik si Lihim sa kanyang opisina. Isang sulok na opisina na may tanawin ng buong syudad. Habang nakatanaw siya sa labas, isang pamilyar na boses ang kanyang narinig. Kape po, Ma'am Lia. Lumingon siya at nakita si Ginhawa, hindi na nakasuot ng uniforme ng kasambahay, kundi isang maayos na business attire. Dala nito ang isang tasa ng kape, inilapag sa kanyang mesa. Si Ginhawa na ngayon
ang kanyang tapat na personal manager at kanang kamay. "Salamat ginhawa," sabi ni Lihim, hindi na manang. "Ibang-iba na po talaga kayo, ma'am. Ito po ang tunay na kayo," sabi ni ginhawa. Ang mga mata ay nangingilid sa luha ng kaligayahan at pagmamalaki. Hinawakan ni Lihim ang kamay nito. "Hindi manang, ginhawa, at hindi ako nag-iisa. Kasama kita sa pagbangong ito." Sa ibabaw ng mesa ni Lihim, may isang maliit na salansan ng mga sulat. Isa rito ay may kakaibang selyo. Isang selyo mula sa Bureau of Corrections. Isang sulat mula sa kulungan. Hindi niya tiningnan kung kanino galing. Kay Alvaro ba o kay Katarina? Hindi na mahalaga. Walang pag-aalinlangan, kinuha niya ang sulat. Hindi niya ito binuksan. Dinala niya ito sa isang paper shredder sa gilid ng kanyang opisina. Ang tunog ng makinang dahan-dahang ginigiling ang papel ay musika sa kanyang pandinig. Ang mga salita ng galit o marahil ng pagsisisi na nakasulat doon ay naging mga piraso na lang ng basura, walang kapangyarihan, walang epekto. Ito na ang huling pagputol niya sa tanikala ng nakaraan. Gabi na. Ang mga ilaw ng syudad ay nagsimula ng sumindi, kumikinang na parang mga bituin sa lupa. Nakatayo si Lihim sa harap ng malaking bintanang salamin. Hawak ang kanyang tasa ng kape. Tinanaw niya ang syudad sa ilalim niya. Bawat ilaw ay isang kwento, isang pangarap. Minsan, isa rin siya sa mga nangangarap mula sa dilim. Ngayon, siya na ang lumilikha ng sarili niyang liwanag. Ang hangin mula sa nakaawang na bintana ay marahang humahaplos sa kanyang buhok. Malaya. Sa wakas, ganap na malaya. Hindi na siya ang babaeng nagtatago sa likod ng mga libro. Hindi na siya ang asawang nagpapanggap na walang alam. Hindi na siya isang lihim na kailangang itago. Ang kanyang pangalan ay ang kanyang lakas. Siya si Lihim at ito ang kanyang bagong simula. At dito po nagtatapos ang kwento ni Lihim, isang kwentong nagpapatunay na ang tunay na lakas ng isang babae ay hindi nasusukat sa kanyang kahinaan o katahimikan, kundi sa talinong nakatago sa kanyang isipan at sa katatagang nag-aalab sa kanyang puso. Ipinakita sa atin ni Lihim na ang pagtitiis ay may hangganan at ang katarungan, gaano man katagal, ay darating para sa mga karapat-dapat. Ang pinakamalupit na pagtataksil ay maaaring maging simula ng isang pinakamagandang pagbangon. Maraming salamat po sa inyong walang sawang pagsubaybay sa kwento ni Lihim. Sana po ay may napulot kayong aral at inspirasyon sa kanyang paglalakbay. Mahalaga po sa amin ang inyong mga opinyon. Mangyari po lamang na mag-iwan kayo ng komento sa ibaba. Anong uri po ng kwento ang gusto ninyong mapakinggan sa susunod? Kwento ng pag-ibig na sinubok ng tadhana? O isang kwento ng pamilyang pinatatag ng panahon? Ipaalam nyo lang po sa amin. Hindi dito nagtatapos ang ating paglalakbay. Marami pa pong kwentong kasing ganda at mas puno ng aral dito sa aming channel. Kung nagustuhan nyo ang kwentong ito, i-like, i-share sa pamilya at mga kaibigan at mag-subscribe na rin para lagi kayong updated sa mga susunod pa naming kwento. I-click nyo ang notification bell para kayo ang unang makarinig kapag may bago kaming upload. Pagpalain po kayo ng Panginoon, kayo at ang inyong buong pamilya. Hanggang sa muli,